Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 208. Lumang Tipan. Isang Chronicles 18 minuto pasado alas 2:55, Isang Chronicles 3, Isang Chronicles 4:1-8. Si Caleb na anak na lalaki ni Hezron ang ama ni Jeri at kay Azuba, na kanyang asawa. Ang kanyang mga anak na lalaki ay sina Jezer, Sobab, at Arden. Namatay si Azuba, at napangasawa ni Caleb si Ephrata, na nagsilang Hur. Si Hur ang ama ni Uri, at si Uri ang ama ni Bezalel. Pagkatapos, nang si Hezron ay 60 taong gulang, napangasawa niya ang anak ni Makir, na ama ni Gilead. Ipinanganak niya si Segub. Si Segub ang ama ni Jer, na namahala sa 23 mga lungsod sa lupain ng Gilead. Kinuha ni Gesher at Aram ang mga bayan ni Jer at Kenet, pati na rin ang 60 nakapalibot na mga bayan. Ang lahat ng mga naninirahang ito ay kaapo-apuhan ni Makir, na ama ni Gilead. Pagkatapos mamatay ni Hezron, sinipingan ni Caleb si Ephrata, na asawang babae ng kanyang amang si Hezron. Ipinanganak niya si Aser, ang ama ni Tiko. Ang mga anak na lalaki ni Jeremiel, na panganay ni Hezron ay sina Ram na panganay, Buna, Orem, Ozem, at Ahiyas. May iba pang asawa si Jeremiel na nagngangalang Atara. Ina siya ni Onam. Ang mga anak na lalaki ni Ram na panganay ni Jeremiel ay sina Mas, Jamin, at Eker. Ang mga anak na lalaki ni Onam ay sina Samay at Jada. Ang mga anak na lalaki ni Samay ay sina Nadab at Abisor. Abihail ang pangalan ng asawa ni Abisor, ipinanganak niya sina Aban at Melid. Ang mga anak na lalaki ni Nadab ay sina Seled at Apaim, ngunit namatay si Seled nang hindi nagkaanak. Si Ishi ang anak ni Apaim. Ang anak na lalaki ni Isi ay si Sesen. Ang anak na lalaki ni Sesen ay si Alay. Ang mga anak na lalaki ni Jada, na kapatid na lalaki ni Samay ay sina Jeter at Jonathan. Namatay si Jeter na walang anak. Ang mga anak na lalaki ni Jonathan ay sina Pelet at Zaza. Ito ang mga kaapo-apuhan ni Jeremiel. Ngayon hindi nagkaroon ng mga lalaking anak si Sesen, mga anak na babae lamang. Mayroong utusan si Sesen, na isang taga-Ehipto na ang pangalan ay Jarha. Ibinigay ni Sesen ang kanyang anak na babae kay Jarha na kanyang utusan upang maging kanyang asawa. Ipinanganak niya si Atay. Si Atay ang ama ni Nathan, at si Nathan ang ama ni Zabad. Si Zabad ang ama ni Iflol, at si Iflol ang ama ni Obed. Si Obed ang ama ni Jehu, at si Jehu ang ama ni Azarias. Si Azarias ang ama ni Heles, at si Heles ang ama ni Alisa. Si Alisa ang ama ni Sismay, at si Sismay ang ama ni Sallam. Si Sallam ang ama ni Jekamias, at si Jekamias ang ama ni Ilaysama. Ang mga anak na lalaki ni Caleb, ang kapatid na lalaki ni Jeremiel ay sina Mesa na panganay, na ama ni Ziph. Ang kanyang pangalawang anak, si Meresa na ama ni Hebron. Ang mga anak na lalaki ni Hebron ay sina Korah, Tapua, Requem, at Sema. Si Sema ang ama ni Raham na ama ni Jorquim. Si Requem ang ama ni Semay. Ang anak na lalaki ni Semay ay si Maon, at si Maon ang ama ni Bethsur. Si Epha, na asawang alipin ni Caleb, ay ipinanganak sina Haran, Moza, at Gases. Si Haran ang ama ni Gases. Ang mga anak na lalaki ni Jode ay sina Regem, Jotam, Gesem, Pelet, Epha, at Soph. Si Maka, na asawang alipin ni Caleb ay ipinanganak sina Siber at Tirhana. Ipinanganak din niya si Soph na ama ni Madmana, si Siva na ama ni Macbena at ama ni Gibeah. Si Aksa na anak na babae ni Caleb. Ito ang mga kaapo-apuhan ni Caleb. Ito ang mga anak na lalaki ni Hur, ang kanyang panganay kay Ephrata, si Sobol, na ama ng Chiriath Jerem. Si Salma na ama ni Bethlehem, at si Herf na ama ni Bethgader. Si Sobol na ama ng Chiriath Jerem ay may mga kaapo-apuhan, si Hero, at kalahati ng mga tao ng Menuho, at ang mga angka ng Chiriath Jerem, ang mga Aitrita, mga Putita, mga Sumatita, at mga Misraita.
Ang mga Zorita at mga Estaolita ay nagmula sa mga ito. Ang mga angkan ni Salma ay ang mga sumusunod, ang mga taga-Bethlehem, mga Netafatita, mga taga-Atret Bet-Job, at ang kalahati ng mga Manahatita, na mga Zorita, ang mga angkan ng mga eskriba na nakatira sa Jabes, ang mga Tiratita, mga Simatita, at mga Sukatita. Ito ang mga kanito na nagmula kay Hamet na ninuno ng mga Rekab. Ngayon ito ang mga anak ni David na ipinanganak sa kanya sa Hebron, si Aman ang panganay, na anak niya kay Ahinom na taga Jezreel, si Daniel, ang pangalawa, na anak niya kay Abigail na taga Carmel, si Absalom ang pangatlo, at si Maaka ang kanyang ina, na anak ni Talmai na hari ng Gesher. Si Adonias ang pang-apat na anak niya kay Hagit, si Sephethias ang panglima na anak niya kay Abital, si Aitrim ang pang-anim na anak niya kay Egla na asawa niya. Ang anim na ito ay mga anak ni David na ipinanganak sa Hebron, kung saan naghari siya ng 7 taon at 6 na buwan. At pagkatapos noon naghari siya ng 33 taon sa Jerusalem. Ang 4 na lalaking ito ay anak niya kay Bathsheba na babaeng anak ni Amiel. Ipinanganak ang mga ito sa Jerusalem sina, si Mea, Sobab, Nathan, at si Solomon. Ang iba pang 9 na anak ni David ay sina Ibar, Elisama, Eliflet, Noga, Nepheg, Japhia, Elisama, Eliada at si Eliflet. Ito ang mga anak ni David, hindi kabilang ang mga anak niya sa kanyang mga asawang alipin. Si Tamar ay kanilang kapatid na babae. Ang anak ni Solomon ay si Rehoboam. Ang anak ni Rehoboam ay si Abia. Ang anak ni Abia ay si Asa. Ang anak ni Asa ay si Jehoshaphat. Ang anak ni Jehoshaphat ay si Joram. Ang anak ni Joram ay si Ahazias. Ang anak ni Ahazias ay si Yoas. Ang anak ni Yoas ay si Amasias. Ang anak ni Amasias ay si Azarias. Ang anak ni Azarias ay si Jotam. Anak ni Jotam si Ahaz. Anak ni Ahaz si Ezekias. Anak ni Ezekias si Manases. Anak ni Manases si Amon. Anak ni Amon si Josias. Ang mga lalaking anak ni Josias, ang kanyang panganay ay si Johanan, ang pangalawa ay si Jehoiakim, ang pangatlo ay si Sedecias, at ang pang-apat ay si Sallam. Ang anak ni Jehoiakim ay si Jeconias. Ang huling hari ay si Zedekias. Ang mga anak ni Jeconias, na bihag, ay sina Seletil, Makhiram, Pedaya, Senador Azar, Jacamias, Hasoma, at si Ned-Abies. Ang mga anak na lalaki ni Pedaya ay sina Zerubbabel at si Simei. Ang mga anak naman ni Zerubbabel ay sina Mesulam at si Hananias, si Selomit naman ang kapatid nilang babae. Ang 5 pa niyang mga anak ay sina Haseba, Ohel, Berekias, Hasadias, at si Jesob-Hesed. Ang mga anak naman ni Hananias ay sina Pelatias at si Hesayas. Ang kanyang anak ay si Ripheas, at ang iba pang mga kaapo-apuhan ay sina Arnan, Obadias, at Sekanias. Ang anak na lalaki ni Sekanias ay si Semayas. At ang mga anak ni Semayas ay sina Hates, Igiel, Barias, Nerias, at si Sophet. Ang 3 anak na lalaki ni Nerias ay sina Elianai, Ezekias, at si Azrikam. Ang 7 anak na lalaki ni Elianai ay sina Odabayas, Eliasib, Pelayas, Akab, Johanan, Deleas, at si Anani. Ang mga anak ni Juda ay sina Perez, Hezron, Carmi, at si Sobol. Si Sobol ang ama ni Reyes. Si Reyes ang ama ni Jahat at si Jahat ang ama ni Ahumay at ni Lod. Ito ang mga pinagmulan ng mga angkan ng Zorita. Ito ang mga pinagmulan ng mga angkan sa lungsod ng Etam, si Jezreel, Isma, at si Idbes. Ang pangalan ng kanilang kapatid na babae ay Hazalelponi. Si Penuel ang pinagmulan ng mga angkan sa lungsod ng Geder. At si Ezer ang pinagmulan ng mga angkan sa Husa. Ito ang mga kaapo-apuhan ni na panganay ni Ephrata at nagtatag ng Bethlehem. May 2 asawa si Aser na ama ni Tico, sina Halea at Nara. Ipinanganak sa kanya ni Nara si Ozam, Heper, Temeni at si Hahastari. Ito ang mga anak ni Nara. Ang mga anak ni Halea ay sina Zeret, Jesohar, Etnan, at si Kuz, na ama ni Anob,
at Zabiba, at ang mga angka na nagmula kay Aharhel na anak ni Aram. Bagong Tipan, Romans 10:5-21, Romans 11:1-10. Sapagkat sumulat si Moises tungkol sa katwiran na nagmumula sa kautusan, ang taong gumagawa ng katwiran ng kautusan ay mabubuhay sa katwirang ito. Sapagkat sumulat si Moises tungkol sa katwiran na nagmumula sa kautusan, ang taong gumagawa ng katwiran ng kautusan ay mabubuhay sa katwirang ito. Ngunit ganito ang sinasabi ng katwiran na nanggagaling sa pananampalataya, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit, sa makatuwid ay upang pababain si Kristo. At huwag mong sasabihin, sino ang bababa sa kailaliman, sa makatuwid ay upang iakyat si Kristo mula sa patay. Ngunit ano ang sinasabi nito? Malapit sa iyo ang salita, sa iyong bibig at sa iyong puso. Iyan ang salita ng pananampalataya, na aming ipinapahayag. Sapagkat kung sa iyong bibig, kinikilala mo si Jesus bilang Panginoon, at nananampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat sa puso nananampalataya ang tao sa katwiran, at sa bibig kumikilala siya para sa kaligtasan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang sinumang nananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, dahil iisang Panginoon ang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kung gayon, paano sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi pa nila naririnig? At paano sila makakarinig kung walang tagapangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo, gaya ng nasusulat, kay ganda ng mga paa ng mga nagpapahayag ng mga masasayang balita ng mga mabubuting bagay. Ngunit hindi lahat sa kanila ay nakinig sa Ebanghelyo. Sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at pakikinig sa salita ni Kristo. Ngunit sinasabi ko, hindi ba nila narinig? Oo, tiyak na narinig nila. Ang kanilang tinig ay nakarating sa buong mundo, at ang kanilang mga salita sa mga dulo ng mundo. Bukod dito, sinasabi ko, hindi ba nalaman ng Israel? Noong una ay sinabi ni Moises, iinggitin ko kayo sa pamamagitan ng isang hindi bansa. Sa pamamagitan ng isang bansang walang pagkaunawa, gagalitan ko kayo. At sinasabi ni Isayas ng buong tapang, natagpuan ako ng mga hindi humanap sa akin. Nagpakita ako sa mga hindi nagtatanong tungkol sa akin. Ngunit sa Israel sinasabi niya, buong araw kong iniunat ang aking mga kamay sa mga taong suwail at matitigas ang ulo. Kung gayon sinasabi ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang mga tao? Nawa ay hindi kailanman. Sapagkat ako rin ay isang Israelita, kaapu-apuhan ni Abraham, mula sa tribo ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang mga tao, na kilala na niya noon pa man. Hindi ba ninyo alam kung ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias, kung paano siya nakiusap sa Diyos laban sa Israel? Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga altar. Ako na lamang ang naiwan, at gusto nila ang akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? May inilaan ako para sa aking sarili na 7,000 lalaking hindi lumuhad kay Baal. Ganoon din nga, sa panahong ito, mayroon pang nalalabi dahil sa pagpili ng biyaya. Ngunit kung ito ay sa pamamagitan ng biyaya, hindi na ito sa pamamagitan ng mga gawa. Kung hindi, ang biyaya ay hindi na biyaya. Ano kung gayon? Ang bagay na hinahanap ng Israel, ay hindi nito nakamit, ngunit ang napili ang nagkamit nito, at ang iba ay pinagmatigas. Gaya ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng kaparulan, ng mga mata upang hindi nila makita,
at ng mga tainga upang hindi nila marinig, hanggang sa araw na ito. At sinasabi ni David, hayaang ang kanilang mga lamesa ay maging isang lambat, bitag, katitisyaran, at ganti laban sa kanila. Hayaang ang kanilang mga mata ay dumilim upang hindi sila makakita. Lagi mong panatilihing baluktot ang kanilang mga likod. Mga kawikaan. Proverbs 18 is the 7-16. Ang bibig ng mangmang ay ang kanyang pagkasira, at ang kanyang sarili ay nalilinlang ng kanyang mga labi. Ang mga salitang tsismis ay tulad ng masarap na pagkain, bumababa ito sa kaloob-looban ng katawan. Sino mang tamad sa gawain ay kapatid sa taong mapanira. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tore, ang matuwid na tumatakbo patungo rito ay ligtas. Ang bibig ng mangmang ay ang kanyang pagkasira, at ang kanyang sarili ay nalilinlang ng kanyang mga labi. Ang mga salitang tsismis ay tulad ng masarap na pagkain, bumababa ito sa kaloob-looban ng katawan. Sino mang tamad sa gawain ay kapatid sa taong mapanira. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tore, ang matuwid na tumatakbo patungo rito ay ligtas. Ang kayamanan ng mayaman ay ang kanyang tanggulang lungsod, at sa kanyang imahinasyon ito ay tulad ng isang mataas na pader. Bago ang kanyang pagbagsak, ang puso ng tao ay mapagmataas, pero ang kabab ang loob ay nauuna bago ang karangalan. Sino mang sumasagot bago pa man makinig ay mangmang at kaiyahiya. Ang espiritu ng tao ay mananaig sa karamdaman, ngunit ang espiritong mahina, sino ang makatitiis? Ang puso ng matalino ay nagkakamit ng kaalaman at ang pandinig ng marunong ay naghahangad nito. Ang kaloob ng tao ay maaaring magbukas ng daan para dalhin siya patungo sa isang mahalagang tao. Ang kaloob ng tao ay maaaring magbukas ng daan para dalhin siya patungo sa isang mahalagang tao. Ama naming nasa langit, salamat po sa mayamang pamana ng pananampalataya na ipinakita sa mga talaan ng lahi ng iyong bayan, na nagpapaalala sa amin ng iyong katapatan sa bawat henerasyon. Habang kami ay nagmumuni-muni sa katwiran na nagmumula sa pananampalataya ayon sa Roma, tulungan mo kaming tanggapin ang iyong tawag na ibahagi ang mabuting balita sa iba, tulad ng ginawa ng mga nauna sa amin na nagbahagi ng kanilang mga kwento. Turuan mo kaming bantayan ng mabuti ang aming mga salita, gaya ng paalala sa kawikaan, sapagkat ang aming pananalita ay maaaring magdala ng buhay o kamatayan. Naway mabuhay kami bilang mga sisidlan ng iyong biyaya, na buong tapang na ipinapahayag ang iyong katotohanan, at nagtitiwala sa iyong mga plano para sa aming buhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakad kasama mo. Amen.